Magandang araw po sa ating lahat. Una po ay nagpapasalamat po ako sa ating pastor na si Pastor Eli, Reverend Eliseo Ligan ng Grace Church. Binabati ko rin po sa araw na ito ang lahat ng mga kapatiran ng Grace Church at lahat ng mga nakikinig, makakapanood ng mensahe ngayong araw na ito. Nabati ko po ang mga kabataan, ang mga junior youth, ang mga church leaders, ang mga church members, maging ang mga bata, ang mga senior citizen, at maging ang mga frontliners. Saludo po ako sa inyo sapagkat isinusulong nyo sa panganib ang inyong buhay para lamang sa iba. Naalala ko po ang lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ang lahat ng kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo ay ginawa niya. Inialay niya ang kanyang buhay para lamang magkaroon ng kaligtasan ang sanlibutan. Kaya sa mga frontliners, saludo po ako sa inyo. Nais ko pong maghandog ng isang awit bago po ako magpatuloy. Sana po ang awiting ito ay makapagbigay ng katatagan sa ating pananampalataya. Patuloy nating maunawaan na napakahalaga ni Kristo sa ating buhay. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay, takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at paparang buhay mo, tila parang kulang, kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay. Para kang isang tupang ligaw, kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay. Para kang isang tupang ligaw, para kang isang tupang ligaw. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, sa araw na ito, patuloy po namin ipinapanalangin na ang mensahe na inyong ihatid sa oras na ito ay maging buhay, kapaki-pakinabang sa lahat ng mga makakapakinig. Ako na inyong panglingkod ay inyong gamitin sa pagpapahayag ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta po? Ano po ang mga hakbangin na inyong ginagawa sa ating sitwasyon ngayon? Ako, mayroon po akong 4 na ginagawa na ibabahagi ko po sa inyo. Una ay ang security. Ikalawa ay yung i-express ko ang love sa lahat ng aking mga mahal sa buhay. Ikatlo
ay ang maggulay-gulay o mag-meditate. At ang ika-4 ay ang alalahanin ang mga ama ng pananampalataya, ang mga mananampalataya na aking tinitingala noon hanggang ngayon. So, kauna po, ay mayroon po akong isang kaibigan na minsan ay nagtanong sa akin. Ang sabi niya, ano ang iyong gagawin kapag nakakita ka ng isang ilog? At sa panahon yun, ikaw ay uhaw na uhaw mula sa isang malayong paglalakad. Siyempre, ang sagot ko po, natural, iinom agad. Pero hindi yun po ang gusto niyang makita na isasagot ko. Napaka-importante pala na lagi nating iisipin ay ang security. Security ng ating sarili, security ng ating kalusugan, security ng mga mahal natin sa buhay. Kapag dapat pala nating unahin, tingnan muna kung malinis ang tubig. Wala bang lason ito? Wala bang dumi ng mga hayop? Hindi ba ito makasasama sa ating kalusugan? So, security. Akala ko nga po, yung kaibigan kong ito, ang mapapangasawa niya ay security guard. Pero ang napangasawa niya po ay taga-Meralco. Siguro, dahil may liwanag ang buhay. Pero, paano kaya kung pastor, kanyang mapangasawa? Ano kaya ang sasabihin? Kung ang security guard ay may seguridad, kung ang Meralco ay mayroong liwanag ng buhay, pastor kaya? Ano sa tingin niyo? Siguro, masasabi niya ay may langit sa piling mo. Tama ba ako, mga pastor? Tama ba? Okay, tanong niyo po sa mga asawa ng mga pastor. So, napakahalaga po ng seguridad. Katulad po ng ginawa ng mga pamilya ng kapanahunan ni Moises. Inalala nila ang seguridad ng kanilang pamilya. Kaya, sila ay natutong makinig, sumunod kay Moises, at sila ay naghintay sa magaganap na himala kinabukasan. Natuto silang makinig, natuto silang sumunod, at natutong maghintay ng himala mula sa Diyos. Security. At nakita naman po natin ang nangyari, pagdaan ng kamatayan, ang lahat ng mga sumunod ay mga nalagpasan ng kamatayan. So yun po, security. Ang kalawa po ay yung express your love. Napakahalaga po na sa kapanahunan natin ngayon, ipahayag na natin ang ating pagmamahal. Napakahirap po sa kalagayan natin ngayon, lalo na yung mga namatayan. Wala man lang makaragalaw sa kanila. Wala man lang makaramay. Hindi nila pwedeng papuntahin sa kanila sapagkat ganito po ang ating kalalagayan. Napakahirap po. Kaya ko po nabanggit na kailangan ipahayag ang ating pagmamahal. Sapagkat itong kaibigan kong ito na namatayan ng ama, ay nalulungkot ako. Sapagkat nung minsan gumalaw ko sa kanila, nakausap ko ang kanyang ama. Masarap kausap, masipag ito. Talagang maraming mga tanim na tinatanim. At nangako ko sa sarili ko na minsan babalik ako upang makipag-usap. Pero hindi ko na po nagawa. Sapagkat tumulinggo lang na ito, naglinawian na ng buhay. At ang mabigat pa nito, ilang panahon lang silang nakasama ng kanilang buong pamilya. Sapagkat matagal siyang nawala, nagaling sa ibang bansa. Kaya, mga kapatid, habang tayo may buhay pa, matuto tayong ipadama ang ating pagmamahal sa lahat ng mga kasama natin sa bahay. Tingnan ninyo ang inyong mga katabi. Tingnan ninyo ang inyong mga kasama. Naipapahayag niyo ba ang inyong pagmamahal sa kanila? Ang inyong mga nasa ibang bansa, nakakausap niyo ba sila? Baka dumating ang panahon na hindi niyo na maipadama ang pagmamahal
sa kanila. Bigyan niyo na sila ng oras. Bigyan niyo sila ng panahon. Ikatlo, na gusto ko pong ibahagi sa atin ay yung maggulay-gulay. Sa panahon ito ay marami ring mga magagandang bagay na naidulot ang COVID-19 na ito. Sapagkat marami akong napatunayan. Pwede pala na mag-stay sa bahay. Ito po ang reklamo sa akin ng misis ko, lagi akong wala. Pero lagi naman ako may ginagawa. Lagi raw akong wala. Pwede pala na hindi mo na pumasok sa trabaho. Hindi lamang ng isang araw, 2 araw, na 1 linggo. Hindi pwede pala hanggang 2 buwan. Pwede pang ma-extend. Pwede pala na hindi muna tayo magtinda. Meron nga ako kaibigan, lagi ko tinatanong, sisimba ka ba? Hindi mo na, magtitinda ako, kailangan. Diba? So, pwede pala na hindi mo na natin gawin yan. Pwede pala na hindi tayo lagi nagmamadali sa buhay, na parang may humahabol at laging may hinahabol. Sigit sa lahat, pagbubulay-bulay. Pwede pala tayong maglaan ng panahon para sa pananambahan, para sa Diyos. Pwede pala tayong maglaan ng panahon para sa pananalangin at pagbabasa ng kanyang mga salita. Ika-4 na gusto ko pong dalhin sa atin ay yung remember the people of faith. Alalahanin natin ang mga mananampalataya, ang mga naunang mananampalataya sa atin. Kaya nga, hayaan niyo pong basahin ko o banggitin ko sa pagkakataong ito ang mga taong nagkaroon ng malaking kaugnayan upang ako'y maging ganito at magkaroon ng isang pananampalatayang Kristiyano na hanggang sa ngayon ay pinaninindigan ko. Sila po sina Reverend Max and Pete Dagasdas, Pastor Ben Vicente, Reverend Efrain Guerrero, Reverend Gerardo Galvez, Reverend Ray Cortez, Reverend Dr. Samuel Garcia, Pastor Gladys Garcia, Reverend Joseph Digol, Sister Nila Nicolas, Sabina Rapas, Reverend Irving Guerrero, si Reverend Noel F. Guzman, Dr. Oscar Taico at Alberto Minyong Rapon, na nagbigay ng pagkakataon sa akin na makapag-aral makapagtapos sa kolehiyo, at kay Reverend Dr. Mariano Pilado. Ang sambahan sa Nayon Dasmariñas, dito ako unang tinawag na maging assistant pastor. Ang sambahan sa Nayon, Bautista Pangasinan, una akong naging administrative pastor sa simbahan ito noong nag-aaral pa ako sa seminaryo. At ang Church sa Banabasan Mateo Rizal, dito ako naging ganap na administrative pastor mula nang makatapos sa seminaryo. Ngayon, panahon ito, salamat po sa Grace Church. Bakit kinakailangan banggitin ko ang mga taong ito? Sapagkat ito'y patunay lamang na sa buhay natin ngayon, hindi tayo dapat manatili na lagi nakatingin sa mga negatibo. Dapat natin tingnan ang mga taong naging sandigan ng ating pananampalataya. Maging ang mga mananampalataya noon, ang mga apostol noon, na nag-alay ng kanilang buhay para lang sa kanilang sinasampalatayanan na si Jesus ay buhay. At ang mga taong binanggit ko, sila rin ay naniniwala na si Jesus ay buhay. Ito ang ating pinaninindigan. Ito ang good news na ating pag-uusapan ngayon. Si Jesus ay nabuhay na muli at ito ang matibay natin sandigan kung bakit kinakailangan natin magpatuloy sa pananampalatayang ito. So, ang aking pong mensahe sa gabi ito, o sa araw na ito, ay pinamagatan kong good news, bad news, fake news, at fake news. Bago po tayo magpatuloy ay mananawagan po ako kay Jose. Si Jose na
ikaw ay kailangan namin ngayon sa panahon ito na talagang maraming mga naghihirap. Maaring may mga sitwasyon na kailangan ka namin, Jose, sapagkat kilala ko at alam ko na ikaw ay mabait, mayaman, mapaninindigan ang iyong katotohanan ng iyong kayamanan. Hindi katulad ng kumakalat ngayon na isang leyo na hindi ko alam kung fake news o kung totoo ba ito o hindi. Kaya, ikaw Jose na taga-Arimatea, na matatagpuan sa Mateo 28:57 hanggang 61, na ikaw na ginamit upang ang Panginoong Jesucristo ay kuhanin ang kanyang bangkay at ilagay sa sarili mong libingan na ipinagawa upang ang pananampalatayang Kristiyano na si Jesus ay buhay ay magpatuloy hanggang ngayon. Ikaw ang kailangan. Ikaw, Jose, na isang mayaman na ginamit ang iyong kayamanan para lang sa pananampalataya. Kaya sa panahon ito, kailangan din ang isang alagad ni Kristo na may kaya, ikaw man ay nasa government, ikaw man ay nasa mga pagamutan, ikaw man ay nasa sandahatahang lakas, ikaw man ay nasa iba pang mga larangan. Kailangan ka namin ngayon kung ikaw ay isang alagad ni Jesus. Kung ating pag-aaralan ang unang 4 na aklat sa Bagong Tipan, makikita po natin doon na pare-pareho sila ng tinutukoy na ang araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon ay araw ng Linggo. Ang ikalawa ay ang lugar na ito ay nanggaling kay Jose na taga-Arimatea, ang pinaglibingan. Ang mga tauhan ayon kay Mateo ay isang anghel, si Maria Magdalena, at isa pang Maria, at ang mga kawal, ang agad na nakasaksi sa pagkaalis ng takip ng libingan at makakita ng isang anghel. At dito rin sa aklat ni Mateo makikita na ang Panginoong Jesucristo, matapos ang dalawang pangyayari, ay nagpakita agad sa mga babae. Sa aklat naman ng Marcos, si Maria Magdalena at isa pang Maria at ina ni Santiago at si Salome. Ito ang mga binabanggit na unang nakakita doon sa binatang nararamtan ng mahaba at puting damit. At doon, si Pedro ay binanggit ng binatang iyon na sabihin kay Pedro na muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. Sa aklat naman ng Lucas, ito ang sinasabi, may dalawang lalaking nakasisilaw ang mga damit. At ang mga nakakita sa kanya ay sila Maria Magdalena, Juana at Maria ang ina ni Santiago. At binanggit din si Pedro na siya ay humabol at upang tingnan kung nabuhay nga muli ang ating Panginoon. Sa aklat naman ng Juan ay si Maria Magdalena, Pedro at Juan. At si kay Maria Magdalena, una nagpakita rin ang ating Panginoong Jesucristo. So, naroon po ang araw, ang mga tauhan, maging tingnan po natin ang response ng mga unang nakakita doon sa anghel at unang nakasaksi sa kung ano talaga ang mga nangyari. Ang mga babae sa Mateo, Lucas at Juan, agad ibinalita sa mga alagad. Pero sa aklat ng Marcos, wala silang sinabi kanino man. Pero matapos na ang Panginoong Jesucristo ay makapagpakita kay Maria Magdalena, si Maria Magdalena agad nagtungo sa mga alagad. Pero, iyan po ay yung doon sa mga babae. Pero tingnan naman po natin, mayroon din pong tugon. Ang ilan sa mga kawal na bigla na lang nagulagta, nakala mo mga patay na. Ang ilan sa kanila ay ibinalita agad sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo na wala na ang bangkay ni Jesus, na talagang nagkaroon pagdagundong at natanggal ang takip ng libingan. At doon ay binalita agad nila sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo ang nangyari. At tingnan naman po natin ang mga reaksyon. Sa aklat ng Mateo at Juan, walang binanggit kung pinaniwalaan ng mga alagad ang sinabi nila Maria Magdalena.
Pero sa aklat ng Marcos, malinaw doon sinabi, hindi siya agad naniwala. Sa aklat ng Lucas, ang sabi roon ay sa tingin nila ay naihibang lamang ang mga ito. Tingnan po natin mabuti. Iyan po ang mga tugon ng mga alagad na mismo ng Panginoong Jesucristo. Mga alagad na nakasama ni Kristo noong siya'y nabubuhay pa. Pero tingnan naman po natin ang reaksyon ng mga purong saserdote na pinagsabihan ng mga kawal. Tingnan po natin ang kanilang reaksyon. Ang reaksyon po nila, matapos nilang malaman ang nangyari, agad-agad silang nagtulong. Ayaw nilang malagtad ang katotohanan. Ano ang kanilang ginawa? Sinuhulan nila ang mga gwardiya. Sinabihan nila sila na huwag matakot. Kahit malaman pa ng gobernador, sila ang bahala. Kaya, ganyan nga po ang nangyari. Pero sa lahat ng mga apat na aklat na ito, may isang mensahe na ipinapakita. Si Jesus ay nabuhay na muli. Nais ko po na mag-focus tayo sa aklat ng Mateo. Nais kong basahin sa aklat ng Mateo sa 28, 1-15. Ito po ang sabi. Muling nabuhay si Jesus. Makaraang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Idinulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. At kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasimputi ng busilak ang kanyang damit. Naninig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay, tulad ng kanyang sinabi, halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at mauna sa Galilea. Makikita ninyo siya ron. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis ng libingan. Pinagarian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit, sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkalis sa mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbarabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan nila ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Pagpalain ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Sa ating binasa ay mayroon po talagang good news. Mayroong katotohanan. At ang good news na ito ay nagmula sa sinabi ng anghel. Nabuhay na muli si Jesus. Pero ang normal na mararamdaman ng mga makakasaksi sa mga sitwasyong iyon, talaga namang pagkakaroon ng tao. Pero mula sa balitang iyon, nagdulot iyon sa mga babae na nanggalak at takot. At ang good news na ito ay naranasan mismo dahil
Hindi lamang sa sinabi ng anghel, kundi nakasalubong na mismo nila ang ating Panginoon Jesucristo. Nayakap at sinamba. At mula doon, ang good news ay sinabi sa kanila, ipamalita na ito. Humayo kayo at sabihin sa mga alagad. Hanggang sa ngayon, nakikita ko na kung ikaw ay isang alagad ng Diyos na nakarinig ng kanyang mga mabuting balita, ganun din dapat ang ating maranasan. Hindi lamang dahil sa narinig natin na nabuhay ng muli si Kristo, kundi dapat nakasalubong natin siya, na-encounter natin siya, sinasamba natin siya, at masasabi natin, nayayakap tayo ng kanyang pagmamahal araw-araw. At ang dulot na ito sa atin ay kagalakan. Ang good news na ito, ang sinasabi, si Jesus ay buhay. Ang good news na ito ay isang katotohanan na naranasan mismo nila Maria Magdalena at ng iba pang mga babae na kasama sa pagdalaw sa libingan ng Jesus. Ang good news na ito ay pinaninindigan ng banal na kasulatan na isang katotohanan. Ang ikalawa sa mensahe ngayon ay ang bad news. Ang good news na ito ay maaaring maging bad news depende sa makakarinig. Katulad ng nangyari sa aklat ng Mateo, na andun ang katotohanan. Para sa mga alagad, ito ay good news. Pero sa lahat ng mga Pariseyo, ng mga saserdote, ito ay bad news. Hindi dapat ito malaman ng marami. Hindi dapat ito mabulgar. Kinakailangan ang good news na ito ay kanilang hadlangan. Kailangan nilang gumawa ng isang fake news para mapangalagaan ang kanilang sariling kapakanan at sariling interes. Kailangan nilang itago ang katotohanan. Ang good news ay nagiging bad news. Depende sa makakarinig nito. Kung ikaw ay makikinig kila Maria, ito ay isang good news. Pero kung ang mga Pariseo makikinig tungkol sa ibabalita nila, ito ay isang bad news. Kaya kinakailangan gumawa ng isang fake news. Ang balita hatid ng mga kawal ay magiging bad news para sa mga alagad, para sa mga saserdote, para sa mga Pariseo. Ito ay bad news para sa kanila. Ito naman ay magiging good news para sa mga... Kaya nga, ang balita hatid ng mga kawal ay magiging bad news para sa mga alagad. Ninawi ko po. Pero ito ay magiging good news para sa mga galit na galit kay Jesus. Ulitin ko, para sa lahat ng galit na galit kay Jesus. Ito ay good news sapagkat ang pinaniwalaan nila ay ang nag-create ng fake news. Kung dito ka sa mga kawal makikinig na ang sinabi nila, ninakaw ng mga alagad ang bangkay at ngayon ay pinagsasabi na si Jesus ay muling nabuhay. Para sa kanila, ito ay isang good news sapagkat hindi nila alam na tinakpan ng katotohanan at nilikhaan sila ng isang fake news. Ang fake news na ito ay dadalhin at paniniwalaan na parang totoong-totoo na at maaaring makipag-away pa sila dahil lang dito. Baka nga sa kapanahon na natin ngayon, agad-agad sila mag-post sa Messenger, sa Facebook, maging sa Twitter, sa Instagram. Ayan ang mga alagad! Sabi nila, buhay ang Panginoong Jesucristo. Pero yung pala, ninakaw nila. Ang sinasabi nila mabubuhay na muli sa ikatlong araw, yung pala hindi totoo. Kayo talagang mga alagad kayo. Ayun ang maaaring gawin nila. Pero kung titingnan po natin ang kanilang pinaniwalaan,
ay mula sa mga balitang inihatid ng mga kawal na fake news na ipinahatid ng mga Pariseo at mga saserdote. Paano kaya kung ang paniniwala mo ay katulad ng ganito na nagmula sa hatid na balita ng mga kawal? Ang hirap maging biktima ng fake news. Kaya napakahirap na agad-agad tayong tutugon sa mga naririnig natin. Napakahirap po. Panghuli po, kung meron tayong good news, mayroong bad news, mayroong fake news, ngayon naman po ay mayroon tayong fake news. Kailangan natin ng pananampalataya, maliit man ito o malaki na. Ang kailangan natin gawin, ito ay patatagin, palaguin, at higit sa lahat, ito ay panatilihin. Kung titingnan po natin ang tugon ng mga alagad sa aklat ng Marcos, ay talagang hindi agad ito pinaniwalaan. Mga alagad na po mismo. Maging sa aklat ng Lucas, ang tingin nila, ang mga babaeng nagatid sa kanila ng balita, ito ay malaking kahibangan. Ang balitang ito na si Jesus ay muling nabuhay, napakahirap mong paniwalaan. Hanggang sa ngayon, sabi nga sa malalakad sa Mateo na binasa natin, hanggang sa ngayon, yung binalita ng mga kawal na si Jesus ay ninakaw, hanggang sa ngayon, ilan ay kanila pa rin pinaniniwalaan. Maging sa kapanahunan ng mga alagad ay napakahirap din paniwalaan na si Jesus ay muling nabuhay. Hindi agad nila pinaniwalaan. Sinabihan pa ito ay kahibangan. Napakahirap. May marinig nga lang tayong balita na sabihin na may aklat sa kabilang, may aswang sa kabilang barangay. Maniniwala ba agad tayo? O may patay na muling nabuhay sa kabilang barangay? Maniniwala ba agad tayo? Mahirap po paniwalaan. Kaya nga ang sabi ko, ang fake news, ang ating faith ay kailangan natin patatagin, palaguin, at higit sa lahat, panatilihin. Ang mga alagad, kaya sila nagpatuloy sa kanilang pananampalataya kay Jesus. Dahil ito ay pinangako sa lumang tipan. Ito ay binanggit sa kanila ni Jesus nung sila'y kasama kanila. Tatlo, ito ay binanggit mismo ni Jesus nung siya'y nagpakita sa kanila. At higit sa lahat, naranasan nila ang kapangyarihan. Naranasan nila ang banal na espiritu na kumilos sa kanilang buhay. At nagkaroon sila ng panibagong direksyon sa kanilang buhay. Kaya nga, upang mapatatag natin, mapalago at mapanatili ang ating pananampalataya, patatagin natin ito sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsasaliksik ng kanyang mga salita. Paluguin natin ito sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa ating mga kapatiran. Panatilihin natin ito sa pamamagitan ng patuloy na paglapit sa ating Diyos. Muli tayong matutong makinig, sumunod at hintayin ang magagawa ng Diyos kahit sa kasalukuyan nating sitwasyon. Huwag tayong lumayo kahit may social distancing, kundi lumapit tayo sa ating Diyos na buhay. Maraming salamat po. Samahan niyo po ako sa pagdiriwang ng banal na hapunan. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Na noong gabing siya ay pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin.
Dahil di naman matapos maghapunan, ay iniwakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Tayo po ay magpasalamat. Aming Panginoon, maraming salamat. Sapagkat sa panahon ito, patuloy niyo po kami sinamahan. Tinulungan niyo po kami na matutong makinig, sumunod, at maghintay ng iyong magagandang magagawa sa aming buhay. Panginoon, dalangin namin na tulungan niyo po kami na malagpasan ang dinaranas naming paghihirap sa ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko rin po na kilalanin ang kontribusyon ni Pastor Chico Hingko ng Body Life of Christ na sa kabila ng kanyang katandaan ay nagpapatuloy sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon. Maging si Sister Bibot, Pastora Bibot na mayroon ng karamdaman ay naipapakita ang kanyang maalam na paglilingkod sa ating buhay na Diyos.